tao ang pinakamatalinong nilalang ng Diyos dito sa mundo. Kaya marapat na sa atin magmula ang inisyatibong rumespeto sa lahat ng nilalang na merong buhay. Ikaw kabarangay, mapagmahal ka ba sa hayop? Dear Papa Dudut, ang sabi ng paborito kong teacher noong high school, ang buhay daw natin sa mundo ay mayahalin tulad sa isang paglalakbay, kung saan ay walang katapusang landas ang ating tatahakin bago tayo dumating sa ating kamatayan. At sa bawat landas na ating daraanan ay meron tayong makikilala na magiging bahagi ng ating buhay. Malaki man o maliit ang parte na kanilang gagampanan. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento, pabati muna ng isang magandang tanghali sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pabian, avid listener at kabarangay from GMA Cavite. Isa akong private employee at nasa edad 40 na. Ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa pagmamahal ko sa mga hayop. Bata pa lamang ay palagi na akong nag-uuwi sa bahay namin ng mga ligaw na tuta o kuting, dahilan para madalas magalit sa akin ang nanay Cynthia ko. Magsisimula ang aking kwento taong 2006, nasa 22 years old na ako at graduating sa kolehiyo. Naku, huwag ka munang maingay, Buknoy. Baka marinig tayo ni nanay. Kulit talaga. Pabian, bakit may dala kang tuta? Nay, binigay lang po sa akin si Buknoy nung may-ari ng tindahan na lagi nating inuutangan. Bakit mo naman yan tinanggap? Namatay daw po kasi yung nanay ng mga tuta, kaya pinamimigay na niya. Hindi na raw po kasi nila kayang alagaan. Sana hindi mo na lang tinanggap. Kawawa naman po. Saka kamukha siya nung namatay kong aso na si Bogart. Tingnan nyo, pareho sila ng kulay. Wala akong pakialam kahit pakamukha niya ni Bogart o si Bogart pa yan. Alam mo namang ayoko ng mga aso rito sa pamamahay natin, pero ang tigas talaga ng bumbu na mong bata ka. Hindi na po ako bata. 22 years old na po ako. Bakit hirap na hirap kang intindihin na ayoko nga sabi ng alagang aso o pusa sa bahay natin? Pasalamat ko na nga lang noon na wala na si Bogart, tapos nag-uwi ka na naman ng panibagong konsumisyon. Patigilin mo nga yung tuta na yan. Shhh! Huwag mo nang tawalan si nanay, Buknoy. At nakuha mo na talagang pangalanan niyang tuta na yan, ano? Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin, Pabian? Nakikinig naman po, pero wag niyo naman po sanang paalisin si Buknoy. Wala na siyang mapupuntahan. Kawawa naman po siya. Anong kawawa? Ano wala mapupuntahan? Tuta lang naman yan. Mabuti sana kung sanggol yan, baka naawa pa ako at payagang kang gup-gupin natin. Kahit po tuta lang si Buknoy, may buhay pa rin siya. Di ba, Buknoy? Ay, naku, para kang baliw, kinakausap mo pa yung tuta. Ay, sawayin mo nga yan. Nakakatakot yung tahol niya. Buknoy, behave na ha. Wag mo nang tawalan si nanay. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kasi nga, naiintindihan niya yung sinasabi niyo sa kanya. Paano niya maiintindihan hindi naman siya tao? Siguro sa tono ng boses niyo at sa ekspresyon ng mukha niyo. Malakas po ang pakiramdam ng mga hayop, lalo na sa mga taong may ayaw sa kanila. Kaya mas lalo kung ayaw mag-alaga ng aso eh. Sige na po, payagan niyo na akong alagaan si Buknoy. Pagsasabihan ko na lang siya at ititrain para hindi maging pasaway sa inyo. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ko magiging sakit ng ulo yung tuta na yan ha. Kasi kung hindi may kalalagyan ka sa akin. Nay naman. Wag mo akong manay-nay naman. Tigas ng ulo mo. Sinabi kong ayoko ng kahit na anong hayop sa pamamahay na to pero hindi ka nakakaintindi. Sorry na po, babawi na lang ako sa inyo. Bubunutan ko kayo ng mga uban. Ewan ko sa'yo. Kala mo siguro makukuha mo ko sa pagganyan-ganyan mo, no? Ayaw niyo po ba? Akala ko ba makati na ulo niyo kasi marami na kayong uban? Syempre gusto. Sinabi ko bang ayoko? Pero ayoko na nakakapasok sa loob ng bahay ang tuta mo. Diyan lang yan sa labas kasi ayoko na makalat.
hindi mahiling mag-alaga ng kahit na anong hayop ang nanay ko. Makalat daw kasi lalo na kapag naglalagas ang balahibo at kung saan-saan umiihi at dumudumi. Mapanghirin daw, ginagalis kaya pati siya ay nangangati. Magastos din, alagain pa. Para ka raw nag-anak. Maingay kahit wala namang bisita at naninira pa ng gamit. Ganon kasi ang karanasan namin sa dati kong alagang aso na si Bogart. Tanda ko pa na binigay lang sa akin yon ng matandang magbubuti na nakasalubong ko dahil nanganak daw ang aso niyang babae. Sa kabila ng pagkaayaw ng nanay kay Bogart ay inalagaan ko pa rin siya at tumagal din siya sa akin ng 3 taon bago nasagasaan at namatay. Kaya nga nung nakita ko si Buknoy ay bigla ko naalala yung aso kong namatay. Pareho kasi silang kulay itim at puti, parang patse sa balat na parang baka ang itsura. Pero yung pagkaitim ni Buknoy ay hindi lang sa katawan niya kundi meron din sa ulo at mukha na nakakorting maskara. Dominant color ni Buknoy ang puti katulad ni Bogart, kaya naman naisipan ko na baka bumalik sa akin ang namatay kong aso. At yun nga si Buknoy. At kahit mariing tutol ang nanay ko sa pag-aalaga ko ulit ng aso ay wala naman siyang nagawa dahil nga gusto ko. Pero syempre sa labas natutulog si Buknoy bali ginawan ko na lamang siya ng bahay-bahayan sa bakuran namin para hindi siya maarawan at maulanan. Lagi kong binibilinan si Buknoy na mag-behave lalo na pag nasa eskwelahan ako. Bukod kasi kay nanay ay mainit siya sa mata ng tatay-tatayan ko. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Malaki na si Buknoy at marami na rin mga nangyari sa akin at isa na nga doon ay ang nakapagtapos na ako sa college. Nagtatrabaho na ako noon sa private company sa Quezon City nang isang gabi. Nang pauwi ako ay nakita kong nakikipag-inuman ng stepfather ko kasama ang mga kabarkada niya sa tapat ng bahay ng isa nilang kaibigan. Inalok pa nga nila ako na tumagay pero tumanggi ako. Ewan pero aandap-andap sa kaba ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Agad kong hinanap si Buknoy pagka-uwi ko sa amin pero nagtaka ako ng walang aso na tumahol sa akin. At gano'n na lamang ang gulat ko nang makumpirma kong wala siya sa bahay-bahayan niya at nakatanggal din sa leeg niya ang kanyang collar. Doon ko na nga tinanong ang nanay ko tungkol sa kung nasaan ang alaga kong aso. Nay, nakita niyo po ba si Buknoy? Hindi ka pa nga nakakapagmano sa akin si Buknoy na agad hanap mo? Magmano ka muna! Sorry, Nay. Mano po? Nagugutom ka na ba? Pinagtabi kita ng ulam, nandyan sa may mesa, sinasakluban ng platito. Masarap yan, kaldereta. Kaldereta? May pambili na po kayo ng pangkaldereta? Ha? Aba oo. Dumilihensya yung tatay mo kasi wala ka pa namang binibigay na sweldo. Kasusweldo ko lang po, Nay. Sa katapusan pa ako ulit sa sweldo. Ang tagal naman. Buti na lang talaga masarap pa yung ulam natin ngayon. Hindi niyo pa po sinasagot kung nasaan si Buknoy. Bakit ba kasi sa akin mo hinahanap yung aso mong yon? Kasi kayo po yung nandito sa bahay natin. Malamang sa inyo ko siya hahanapin. Kasi Ano pong nangyari kay Buknoy? wala na. Binenta na ng tatay mo dun sa kaibigan niya. Binenta? Bakit niya po binenta? Nakulong sa nadahan Kamukha raw nung aso mo yung paboritong aso ng misis niya. Namatay na yung kanila sa sakit nung nakaraang taon. Kaya ayun, inalok na lang ng tatay mo yung aso mo. Kaya hindi si Buknoy ang kalderetang ulam natin ha? Wala naman po akong sinabi na si Buknoy ito ah. Wala nga, pero mga tinginan mo mapanghusga. Baboy yan. Binili ko sa palengke nung binigyan ako ng tatay mo ng pera. Pero bakit niyo po inayaan na ibenta ni tatay si Buknoy? Hindi niyo man lang ba siya pinigilan? Pinigilan naman. Sinabi ko na aso mo yun at dapat magpaalam muna sa'yo kaso hindi nakinig yung tatay mong yun. Pupuntahan ko po siya. Lagot siya sa akin. Ano? Hoy Pagyan! Wag mong gagawin yan! At bakit po hindi? Dapat malaman ni tatay na mali yung ginawa niya. Aso ko si Buknoy at hindi ko siya binebenta. Kilala mo naman yung tatay mo, di ba? Pumapatol yon kahit kanino, lalo na pag napasukan ng alakang sistema. Kaya kung ayaw mong malumpo at gumapang sa semento habang putok ang labi at naliligo sa sarili mong dugo, pumirmi ka na lang dito sa bahay natin. Pero Nay,
Kailangan ko hanapin si Buknoy. Kailangan ko siyang mabawi dun sa bumili sa kanya. Ang alam ko, lumuwas na sa Maynila yung nakabili kay Buknoy. Bumisita lang naman yun dito sa atin eh. Hindi ko na alam kung saan sila nakatira kaya wala na rin saysay na hanapin mo pa yung aso mo. Tsaka aso lang naman si Buknoy. Hindi naman siya tao kaya huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Palibhasa, hindi kayo ang nag-alaga at nagmahal kay Buknoy kaya ganyan kayo makapagsalita. Hindi niya kailangan maging tao para mahalin. Basta, para sa akin, aso lang si Buknoy kaya hindi ko siya pag-aaksaya ng panahon na hanapin pa. Magpasalamat ka na lang kasi napakinabangan natin siya. Kumita tayo, di ba? Ayan, may masarap tayong ulam dahil sa kanya. Tsaka, dog lover naman yung nakabili sa aso mo. Nangako siyang aalagaan niya si Buknoy. Hirap sa'yo, masyado ka madrama. Pangarap mo ba mag-artista? Kairita ka. Papadudot, galit na galit ako sa tatay-tatayan ko dahil sa ginawa niya kay Buknoy. Galit din ako sa nanay ko kasi hinayaan lang niyang ibenta ang alaga kong aso. Sobrang sakit talaga noong nangyari pero pinilit ko pa rin hindi magpadala sa emosyon. Kilala ko kasing walang sinasanto ang tatay-tatayan ko kaya mas pinili ko na lamang na manahimik at kimkimin ang kalungkutan dahil sa nangyari sa alaga ko. Ang sakit mawala ng aso. Hindi lang naman kasi basta alaga ang turing ko kay Buknoy. Para sa akin ay kaibigan ko na siya. Pamilya at siya rin na nagpapasaya sa akin kapag malungkot ako. Kaya naman mamimiss ko talaga ng husto ang alaga ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa tuluyan ng napagod ang mga mata ko at nakatulog na lamang ako ng gabing yon. Tapos kinabukasan ay nakangising wagas sa akin ang tatay-tatayan ko. Dahilan para agad kumulo ang aking dugo. Mariing kong kinuyom ang aking kamao at sa isip ko ay binigyan ko na siya ng malakas na suntok sa panga. Pero pinigilan ko pa rin magalit ng araw na yon. Sa halip ay nanahimik na lamang ako kahit na matapos niyang magpasaring na buti pa raw si Buknoy may pakinabang. Hindi lang ako umimik noon at umalis na lamang sa bahay para pumasok sa trabaho ko. Habang nasa biyahe, nag-decide ako na gusto ko nang umalis sa amin. Bagay na matagal ko na rin namang plano noon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tinuloy ko nga ang plano kong bumukod pagkalipas ng 3 buwan. Bale sa Quezon City ako nakahanap ng apartment na malapit lang sa pinagtatrabahuan ko. Tutol pa nga ang nanay ko sa pag-alis ko kasi raw ay baka kalimutan ko nang magsustento sa kanila. Pero sinabi ko na lamang na magpapadala pa rin ako at kitang-kita ko naman ang kagustuhan ng tatay-tatayan ko na umalis na ako. Para raw lumuwag-luwag na ang pamamahay namin. Ang kapal na mukha, siya na nga ang totoong sampid sa pamilya namin, siya pa ang galit. Pero nanahimik na lamang ako at sa halip ay sinamaan ko na lamang siya ng tingin bago ako lumabas sa aming pintuan. At pagkalipas nga ng 1 buwan ay nabalitaan kong inatake siya sa puso at namatay. Samantala hindi ako pwedeng mag-alaga ng kahit na anong hayop sa apartment na tinutuluyan ko. Bukod doon ay personal kong desisyon na wag na ring munang mag-ampon kasi nandun pa rin yung trauma na dulot ng pagkawala sa akin ni Buknoy. Pero siguro pag pinanganak kang animal lover ay hindi mawawala sa iyo ang kakayahan mong kumalinga ng mga hayop. Kaya nga pagkaraan ng 2 linggo ay meron na ulit akong pinapakain ng mga stray cat sa bakanting lote malapit sa nirerentahan ko. Isang araw ay nakakita ako ng post sa Facebook na naghahanap ng mga volunteer, ang isang non-government organization for the stray animals dahil meron silang kapon project. And since rest day ko naman ng petsang yon ay gusto kong gawing makabuluhan ng araw ko. Kaya nag-sign up ako at doon nga ay nakilala ko si Meryl. Hi, Meryl, tama? Oo, tama. Ikaw si Pabian? Oo. Tubig, gusto mo? Sige, salamat. Sakto, nauuhaw na ako.
Salamat Salamat dito sa tubig. Welcome. Pwede bang makipagkwentuhan muna since break time naman? Oo, pwede. Ang busy natin kanina pero masaya naman ako kasi marami ang nagpa-register at nag-participate sa Kapon project natin. Oo nga eh. Pero may ilan pa rin sa mga nagpa-register na hindi pa nakakapunta. Baka mamayang hapon pa yung iba, tirik pa yung araw eh. Baka tinatamad pa silang lumabas. Pero sana makapunta sila, no? Kasi sayang naman yung opportunity na makapun ng mga alaga nilang aso at pusa. Oo nga eh. Saka ako mismo na-amaze kasi hindi ko alam na necessary pala nakapunin ng mga alaga nating aso at pusa. Oo, kailangan talaga yon. May mabuting benepisyo sa kalusugan ng mga alaga natin ng pagkakapon. Makakaiwas sila sa mga malalang sakit kasi hindi na nila kailangan pang magbuntis, di ba? Hindi na rin sila maglalalayas ng bahay. Alam naman natin na delikado silang magpagala-gala yung mga alagang aso at pusa, di ba? Nakakalungkot na karamihan sa kanila nasasagasaan lang sa kalsada. Kaya nga mas lalo akong bumilib sa project ng organization natin. First time mo lang ba makapag-volunteer sa mga ganito? Oo eh. Naku, sigurado ako na pag may chance, uulit-ulitin mo yung pag-attend sa mga ganitong event. Ako kasi animal lover talaga ako eh. Kahit nung high school pa lang ako, nag-volunteer na ako sa barangay namin. Actually, kahit saan na may ganitong event na malapit lang sa amin. Ang sarap kasi sa feeling na nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Nakakatulong pa ako sa community. Wow! Dahil sa sinabi mo, lalo akong na-inspire na mag-volunteer. Diba? Ang fulfilling. Oo nga eh. Saka katulad mo, animal lover din ako. Ay, talaga ba? Oo. May mga stray cat nga akong pinapakain malapit sa apartment na nirerentahan ko. Hindi ko kasi sila pwedeng kupkupin dahil bawal. Baka palayasin ako ng landlord namin. May mga tao talagang ganun, ayaw sa mga hayop. Kasi raw marumi, maingay, makalat. Pero deserve rin nilang tratuhin ng maayos, alagaan at mahalin. Wala naman silang pinagkaiba sa mga tao eh. Parehong may buhay at damdamin. Kaya parehong mahalaga din. Sinabi mo pa. Gusto mo bang malaman kung anong pangarap ko? Sige, kung sasabihin mo. Pangarap ko na magkaroon ng sariling farm. Tapos patitirahin ko rin yung mga stray animal. Wow, magandang pangarap nga yan. Sana balang araw matupad mo. Sana talaga. Sa ngayon kasi mukhang imposible pa eh. Naniniwala naman ako na walang imposible basta mabuti yung hangarin mo. Nakikita ko naman kung gaano ka kadedikado. Pakiramdam ko kasi pinanganak ako para ibahagi sa mga hayop yung pagmamahal na meron ako. Hindi katulad natin, wala silang kakayahang magsalita para masabi na nahihirapan na sila, nasasaktan na sila o kaya naman napapagod na. Mabilis talagang natutunaw ang puso ko pag may nakikita akong mga aso o pusa sa lugar namin na sinasaktan, sinasabuyan ng kumukulong tubig kasi nagnakaw daw ng ulam. Hindi naman nila yung gusto eh. Gutom lang sila. Kesa naman saktan, pakainin na lang nila, di ba? Papadudot maganda si Meryl. Kahawig niya si Julian San Jose at bukod doon ay kuwela rin siya. Maraming kwento at delikado or dedikado sa ginagawa niya. Bilib na bilib ako sa kanya kasi matagal na pala siyang volunteer sa mga ganong klase ng event. Suki na siya sa mga animal shelter around Metro Manila. Lalo tuloy akong na-inspire na magkawang gawa. Masaya ako na nakilala ko siya noong araw na yon, kaya bago kami naghiwalay ay nagpalitan muna kami ng numero. At doon na nga nagsimulang mamukadkad at umusbong ang aming pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Naging kami ni Meryl at makalipas ang 2 taon ay nagpakasal po kami. Balak na namin magka-baby pero hindi kami binayaan kaagad. 3 beses nakunan si Meryl dahil sa kondisyon ng matres niya. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa na balang araw ay mararanasan naming maging magulang. Nag-focus na lamang muna kami sa pagtupad ng iba pa naming mga pangarap. Katulad na lamang ng pagkakaroon ng sariling bahay at natupad naman yon makalipas ang 3 taon. Makalipas ang 1 buwan pagkatapos naming lumipat sa bahay namin, hindi ko malilimutan yung mga sumunod na tagpo. Fabian! Mahal! Ano yun, mahal? May nangyari ba? Meron! May nangyari!
Ano yun? Sabihin mo na sa akin kasi nag-aalala na ako. Sige, pero maupo muna tayo sa kama. Sige, halika. Aalalayan kita. Ano ka ba naman? Kaya ko naman ang sarili ko. Halika na, tabihan mo na ako dito. Ewan ko ba? Gusto ko lang din na alalayan ka. Yan. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano yung nangyari? Para hindi na ako mag-alala kasi kinakabahan ako eh. Kumalma ka lang, mahal. Wala namang masamang nangyari sa akin eh. Hawakan kong kamay mo, ha? Para kumalma ka. Yan. Salamat. Kalmado na ako. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi kahit na ang dami na natin pinagdaanan, nasa tabi pa rin kita at hindi mo pa rin ako iniiwan. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Mahal kita. At mahal din kita. Naisip ko lang na maraming mag-asawang naghihiwalay kasi hindi magkaanak yung babae. Sa totoo lang, ayaw na rin naman kitang mahirapan pag nagbubuntis ka. Lalo't mababa yung tsansa na maisilang mo ng buhay at ligtas ang baby natin sakaling makabuo tayo. Anong ibig mong sabihin, mahal? Naisip ko na hindi ko na lang pipilitin na magkaanak tayo kasi mas hindi ko kakayanin na malagay naman sa alanganin ang buhay mo. Huwag mo sanang masamain ha. Gusto ko pa rin naman na magka-baby tayo. Pero kung palagi namang nasa hukay ang isa mong paa pag nagbubuntis ka't nakukunan, mas mabuti pang wag na lang nating pilitin. Sa totoo lang, natouch ako dyan sa sinabi mo. Naiisip mo kasi yung kapakanan ko. Salamat, mahal, ha? Walang anuman. Kaya nga nag-decide na akong sumailalim sa vasectomy para hindi ka na nahihirapan, mahal. Kahit na na-appreciate ko yung gusto mong mangyari, pwede bang makiusap muna ako na ipagpaliban mo muna? Huwag ka muna magpa-vasectomy. Ayos lang naman, pero bakit? Kasi buntis ako. Buntis ka? Oo! At gusto ko pa rin na ituloy pa rin natin to. Malay mo, ito na pala yung hinihintay natin na anak na sa wakas ay binigay na sa atin ng Panginoon. Oo, sige mahal. Subukan pa rin natin. At sana nga tama ka na siya na ang anak na para sa atin. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin. Mahal na mahal ka rin namin. Salamat sa pagiging mabuting asawa sa akin at tatay sa magiging anak natin. Papa Dudut, marami akong pangarap para sa pamilya namin ni Meryl, lalo na sa magiging anak namin. Kaya malaking biyaya talaga na sa wakas ay dininig ng Panginoon ang panalangin namin gabi-gabi na magkaroon ng supling. Nangako kami ni Meryl sa isa't isa na aalagaan namin ang aming anak at iyon na nga ang ginawa namin. Iningatan ng asawa ko ang pagbubuntis niya. At ako naman ang tumutok sa pag-aalaga sa kanya, Papa Dudut. Dahil nga masela ng pagdadalang tao ni Meryl ay kinailangan niyang umalis sa kanyang trabaho. Nangako ako sa asawa ko na gagawin ko ang lahat upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan ng aming anak. Kaya nga nagtrabaho ako ng mabuti habang hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng misis ko. Ako pa rin ang kasakasama niya sa pagpapacheck up at kung hindi talaga pwede ay pinakikiusapan namin ang kapatid niya na nasa malapit lang din, nakatira para samahan siya. At makalipas nga Papa Dudut ang 9 na buwan, ay isinila nga ni Meryl ang aming baby boy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, abot langit ang pasasalamat ko sa may kapal dahil sa dagdag na miyembro ng aming pamilya nang isilang ang aming anak. Masasabi kong masarap sa pakiramdam ang maging isang ama at yun ang bagay na hinding-hindi ko ipagpapalit sa kahit na anong bagay sa mundo. At dahil nga first time parents kami ni Meryl ay masasabi kong nahirapan kami, lalo na sa mga unang buwan ng anak namin. Tapos nagka-postpartum pa ang misis ko, kaya extra effort, love and care talaga ang ibinigay ko hindi lang sa aming anak kundi na rin sa asawa ko. Kaya lang, nung 3 buwan na ang baby namin ay may nangyaring hindi namin lubos na inaasahan. Mahimbing noon ang tulog niya bago kami mag-decide ni Meryl na matulog na rin. Pero hindi katulad ng mga nagdaang gabi sa loob ng 3 buwan na yon.
hindi kami ginising ng iyak ng aming anak. Umaga na kaming nagising at nakita naming tulog pa rin ang baby namin. Pero gano'n na lamang ang gulat at kilabot naming mag-asawa nang lapitan namin siya at titigan. Kulay talong na ang baby namin at wala ng buhay. Sa palagay ko, base sa nakita kong itsura ng anak namin, ilang oras na siyang hindi humihinga. Agad namin siyang sinugod sa ospital at ang dahilan ng pagkamatay niya ay yung kondisyon na tinatawag na SIDS o yung Sudden Infant Death Syndrome, kung saan ay prone ang mga sanggol na tamaan ito sa unang 6 na buwan ng kanilang buhay. Madalas nangyayari ang SIDS sa pagtulog at hindi rin alam ng mga eksperto ang sanhi nito. Wala itong senyales at malimit lamang itong iniuugnay sa mga kondisyong medikal tulad ng walang kakayahan ng isang sanggol na magising mula sa pagkakahimbing o biglang pagbaba ng level ng oxygen sa utak at pagtaas naman ng carbon dioxide sa kanyang dugo. Kahit na masakit, kahit na mahirap mawala ng anak ay nanatili pa rin kaming matatag ni Meryl. Pero minsan ay meron talagang araw at gabi na mas mahirap. Nakakatampo lang din kasi pinatikim lang sa amin ang pakiramdam na maging magulang tapos ay babawiin din naman pala siya. Pero sa huli ay nagpapasalamat pa rin naman kami dahil kahit paano ay naranasan namin ang isa sa mga pinakamasayang pakiramdam sa buong mundo. Mahal, dali, halika. May ipapakita ako sa'yo. Ano yun, mahal? Hala, tuta! Oo, pero pwedeng pakikuha ang tuwalya. Basang-basa siya eh. Lakas ng ulan sa labas. Sige, teka. Nilalamig ka ba? Oh, ito na yung tuwalya. Akin na muna yung tuta. Magpunas ka na rin, mahal. Sige, mahal. Ang cute-cute naman ito. Saan mo ba siya nakuha? Bigay sa akin ng janitress namin. Nanganak kasi yung Aspen na inaalagaan niya dun sa office. Hindi na raw niya kayang alagaan kasi nga marami na. Kaya ayun, pinamigay na niya. Hindi naman ako humingi pero nakiusap siya sa akin na kung pwede ko raw ampunin na lang. Kinuha ko na rin kasi naawa naman ako nung nagkatinginan kami. Oo nga nakakaawa nga siya. Pero sabi ng janitress namin, yan daw yung pinakamakulit at mahilig maglaro. Hala, mukhang sumasang-ayon siya Oo nga eh. Pero okay lang ba na mag-alaga tayo ng tuta rito sa bahay, mahal? Oo naman. Sa totoo lang, matagal ko na rin gustong mag-alaga ng tuta. Naghahanap na nga ako ng maaampon online Buti na lang inuwi mo tong tuta na to. Ay mahal, ano bang ipapangalan natin sa kanya? May naisip na ako eh. Anong naisip mo? Brownie. Brownie? Kahit kulay itim at puti itong tuta? Oo, para maiba lang. Saka kamukha rin kasi siya ng mga aso ko noon na sina Bogart at Buknoy. Kaya Brownie para letter B pa rin. Pwede namang Blackie kasi may kulay itim siya. Hayaan mo na, mahal. Brown naman yung ilong niya eh. Di ba, Brownie? Sige na nga. Simula ngayon, ikaw na si Brownie. Alam mo, kahit paano nabawasan yung lungkot ko kasi inuwi mo tong si Brownie. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng anak kahit natuta siya. Yan din yung nararamdaman ko. Kahit nung unang beses ko pa lang siya nakita, para bang nakaramdam na ako ng comfort sa presensya niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, gusto kong alagaan natin siya. May nabasa ako na nakakatulong daw ang mga hayop sa pagluluksa ng mga magulang na nawalan ng anak. Kaya pangako, aalagaan natin si Brownie na parang tunay nating anak. Oo, mahal. Tingnan mo mukhang naglalambing siya. Oo nga, siguro naiintindihan niya yung pinag-uusapan natin. Naalala ko tuloy noon na palagi kong sinasabi sa nanay ko na naiintindihan ni Buknoy yung mga sinasabi niya. Talaga? Ano ba yung sinasabi niya? Kung gaano niya kaayaw si Buknoy nung inuwi ko. Tuta pa lang din yun. Magkasing laki lang sila ni Brownie. Tapos syempre, ayaw nga ni nanay na mag-alaga kami ng aso.
Nagagalit siya kay Buknoy kaya tinatahulan siya nung tuta ko. Seryoso? Oo, kaya ayun, hindi na lang umiimik si nanay. Pero sa akin na lang siya nagbububunga nga. Kasasabi na ayaw nga niya ng tuta sa bahay. Pero wala rin naman siyang nagawa kasi gusto ko talagang alagaan at palakihin si Buknoy. Parang nakwento mo na kamukha siya nung nauna mong aso na si Bogart. Oo, at ngayon naman kamukha nila tong si Brownie. Malakas tuloy yung pakiramdam ko na iisa lang talaga sila. Tapos, bumabalik lang sila sa akin sa ibang panahon para makasama ako. Natin. Parang reincarnation. Kung totoo man yung reincarnation, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal na mahal ka ng mga aso mo para piliin nilang mabuhay ulit at hanapin ka. Papadudot malaking bagay ang pagdating ni Brownie sa buhay naming mag-asawa. Siya kasi ang tumulong sa amin habang patuloy pa rin ang pagluluksa namin sa pagkamatay ng aming anak. Minahal namin siya ni Meryl at bilang kapalit ay sinuklian namin yon nang hindi lang doble kundi tripling pagmamahal. Ibang magmahal ang mga hayop, walang pag-iimbot, walang hinihinging kapalit, sila ang pinakamagandang halimbawa ng mga nilalang na marunong magpatawad. Hindi kasi sila nagtatanim ng sama ng loob. Si Brownie ang kasakasama namin ni Meryl ng maraming taon. Inilagaan namin siya, minahal at itinuring na para naming tunay na anak. At kahit na dumating yung araw na sa wakas ay biniyayaan ulit kami ng anak ng asawa ko, ay hindi nagbago o nabawasan ang pagmamahal namin kay Brownie. Kasakasama namin siya sa bawat milestone ng anak namin dahil miyembro na siya ng aming pamilya. Pero pagkalipas ng 8 taon ay dumating yung araw na kinakatakutan namin. Ang araw na kailangan na naming magpaalam kay Brownie, Papa Dudut. Opo, salamat po. Mahal, anong sabi ng vet? Hindi na raw nila magagamot si Brownie. Kailangan na raw natin siyang puntahan doon para magpaalam. Hindi ko kaya. Ayoko mawala si Brownie sa atin, mahal. Ayoko rin naman na mawala siya sa atin pero malala na yung sakit niya at hindi na rin siya kayang pagalingin ng gamot. Ginawa na raw nila ang lahat pero kumalat na talaga yung cancer sa katawan ni Brownie. Kaya ano? Kaya nagsuggest sila na patulugin na lang si Brownie. Ayoko. Ayokong patulugin si Brownie, mahal. Hindi ko kaya mawala sa atin yung aso. Ako rin naman pero wala na tayong magagawa. Hirap na yung alaga natin. Inangina na siya. Siguro pinipilit na lang niyang lumaban at idilat yung mga mata niya pag nakikita at naririnig niya yung boses natin. Pero yung totoo, pagod na siya, mahal. Ayoko mawala sa atin si Brownie. Ako rin naman eh. Mahal na mahal ko yung asong yun. Pero kailangan nating tanggapin na hanggang dito na lang talaga yung buhay niya. Bakit kasi maiksi lang ang buhay ng mga aso? Sana mas matagal pa natin silang makasama. Ang unfair tuloy. Oo, unfair. Pero sigurado ako na naging maligaya naman si Brownie sa loob ng 8 taon na nakasama natin siya. Kasi minahal natin siya. Inalagaan. Palagay mo, maaalala pa ba tayo ni Brownie pag umalis na siya? Oo naman. Palagi pa rin nila tayong maaalala. Hindi niya tayo makakalimutan, mahal. Kaso parang hindi ko pa rin kaya eh. Parang magbe-breakdown ako habang iniisip ko na mawawala na sa atin si Brownie. Pero sino ba ako para ipagkait sa kanya yung makapagpahinga siya? Tama ka. Hirap na siya dahil sa sakit niya. Oo. At kahit na hindi man nakakapagsalita si Brownie, alam kong nagpapasalamat siya sa atin dahil inalagaan at minahal natin siya. Siguro, iparamdam na lang natin yung pag-aalaga at pagmamahal na yun sa kanya
hanggang sa huling hininga niya. Nalulungkot pa rin ako. Nalulungkot din ako pero magpakatatag pa rin tayo. Hinding-hindi natin kalilimutan si Brownie. Kahit na wala na siya sa piling natin, mananatiling buhay ang alaala niya sa ating puso at sa bahay na to. Salamat, mahal ah. Kung wala ka, baka hindi ko talaga kayanin to. Alam ko na mas kaya kong harapin yung ganitong sitwasyon kasi nasa tabi kita. Oo naman, hanggat nabubuhay ako, pangako ko sa'yo na lagi mo ako maaasahan. Hindi kita iiwan. Halika nga, payakap ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Tingin mo, kaya mo nang pumunta sa klinik para makita si Brownie? Oo, kaya ko. Kaya lang ano? Ano sa palagay mo? Maganda kaya na patikimin na natin siya ng tsokolate? Gustong-gusto niya kasi yung amoy nun eh. Pero bawal naman sa kanya, di ba? Tingin ko, magandang ideya yun. Sigurado akong magiging masaya siya. Papadudot na diagnose na may lymphoma si Brownie at mabilis na kumalat ang cancer cells sa katawan niya. Dahilan para manghina ito, papadudot. At sa loob lang ng 4 na buwan simula nang malaman naming may cancer siya, ay hindi na bumuti ang kalagayan niya. Sa huli ay nag-decide na lamang kami ni Meryl na patulugin na ang pinakamamahal naming alaga upang matapos na ang paghihirap niya. At hanggang sa huling hininga ni Brownie ay pinaramdam namin sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, tao man yan o alagang hayop. Pero parte talaga ng buhay natin ang kamatayan. At papadudot wala tayong magagawa kundi ang tanggapin yon ng maluwalhati sa ating puso. Kahit na masakit at napakahirap. Iyak kami ng iyak ni Meryl nung nawala si Brownie. Pero alam namin na mananatili siyang buhay sa aming mga puso. Hindi namin siya kalilimutan at iisipin na lang namin na masayang-masaya siyang naglalaro sa tulay na bahaghari. Kasama ang iba pang mga hayop na wala na sa mundong ito. Sa kasalukuyan ay maayos ang pamilya namin ni Meryl at hindi pa rin kami tumitigil sa pagbobolontaryo sa mga animal shelter at mga kapon project upang makatulong hindi lang sa mga hayop kundi maging sa komunidad. Kaya nga ang masasabi ko lang ay maging responsableng pet owners tayo, mahalin at bantayan natin ang mga alaga natin. Huwag natin silang saktan, pabayaan o itakwil dahil katulad natin ay mahalaga rin ang buhay na meron sila. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana kahit paano ay meron akong nakumbinsing mga kabarangay na mag-volunteer sa mga animal shelter. God bless po sa inyong istasyon at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Fabian. Pag nagkaanak na tayo ay malaki talaga ang magbabago sa ating buhay. Kasama na doon yung maisasantabi natin ang mga bagay na tipikal nating ginagawa noong dalaga pa tayo at binata. Ikaw kabarangay, handa ka na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay na tulad ko. Nakikinig na talaga ako ng Barangay Love Stories simula nung pandemic. Natenga na lang kasi ako sa bahay namin noong nagka-baby ako at naging home baker. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nakadiskubre ako ng bagong talent sa sarili ko. At grateful din naman ako na naaalagaan ko ang anak ko at nagiging present sa bawat milestone ng buhay niya. Kaya lang ay may mga bagay pa rin akong hinahanap-hanap gawin. Kagaya na lamang ng pagsosolo travel. Kung ilalarawan ko kasi ang sarili ko, may pagka-adventurous ako. Pero bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 30 years old at isang full-time mom. May anak na akong 4 na taon sa kinakasama kong si Edwin.
Hindi pa kami kasal kasi ako mismo ang umurong nung nagyaya siya nitong taon lang. May dahilan ako at yon ang gusto kong ikwento sa programa ninyo kaya ako sumulat. Pero bago ang lahat ay bumalik muna tayo noong October 2024 kung saan ay mas ramdam ko na yung matinding pagod bilang nanay sa anak namin. At madalas ko nga yung sabihin sa nanay, cells ako. O nak, merienda ka muna. Tulog pa rin yung anak mo. Mamaya ako nagigisingin para makakain naman tayo ng payapa. Salamat, Nay. Kunin mo na tong niluto ko maruyang saging at kumain na tayo. Sige po. Grabe, nakakapagod alagaan yung apo niyo. Sobrang likot, napakapasaway. Ako ang nanay, hindi na kinatatakutan. Hindi naman ako ganyan nung bata ako. Takot na takot nga ako sa sitatingin niyo pa lang. Ganyan na ba talaga mga kabataan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot dyan, pero napapansin ko nga na napaka-spoiled na ng mga kabataan ngayon. Hindi naman lahat ha, pero karamihan. Halimbawa na lang doon yung apo ng kumari ko, sobrang pasaway daw. Kaya lang malala naman doon kasi naninira ng gamit. Pag hindi nasunod ang gusto, nagdadabog tapos umiiyak ng pagkalakas-lakas. Nakakarindi sabi ng kumari ko. Baka kung kasama nila ako sa bahay lumayas na lang ako sa ingay ng batang yun. Talaga po? Oo, sinasabi ko sa'yo. Sana hindi pa pagod na pagod yung magulang ng batang yun sa kakaalaga sa kanya. Hindi naman siguro. Kasi ano pat nag-anak-anak sila kung mapapagod din sila sa pagpapalaki ng anak nila. Bakit ba ganyan ang tanungan mo? Wala lang, naisip ko lang naman po. O bakit? Napapagod ka na ba mag-alaga sa apo ko? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw sa ganun, tono pa lang ng boses mo, pagod ka na. Kahit hindi naman, mema ka naman na eh. Anong mema? May masabi, imbento. At ako pa talaga ang imbento? Baka gusto mong batukan kita. Ah, sige po, mag-ingay pa kayo para magising apo nyo. Ay, oo nga pala. Sorry na. Ikaw kasi Nasisi pa ako. Bakit mo ba kasi nasabi yung pagod-pagod na yon? Kasi yun pong nararamdaman ko eh. Sinasabi na nga be. Pero anak mo naman yung inaalagaan mo, Ina. Nandun na po tayo pero tao lang naman ako, napapagod din. Masaya naman po ako kasi ako yung nag-aalaga at nagpalaki sa anak namin ni Edwin pero di ko lang mapigilang mapagod sa buhay ko. Ano pa kasing ibig mong sabihin? Namimiss ko na po yung buhay ko nung dalaga pa ako. Alin? Yung pangangati ng paa mo kaya lagi kang nasa galaan? Opo, namimiss ko yung mag-travel ulit katulad yung di pa ako nagkakaanak. Ngayon kasi mahirap dahil sumpungin yung apo nyo. Nakakahiya ilabas lalo na may tendency gumawa ng eksena tapos mahigpit din sa akin si Edwin. Ni ayaw kong payagang makipagkita sa dati kong katrabaho kasi wala raw magbabantay sa anak namin ganito ganyan. Basta marami siyang dahilan kaya ayoko na lang siyang kausap. Baka nga concern lang siya sa anak nyo kaya ganun. At sa'yo na rin. Kasi sobrang hirap naman nun kung aabutan ng sumpong yung apo ko habang nasa labas kayo. Sige po, nandun na tayo sa concern siya sa anak namin pero di ko naman ramdam yung sinasabi niyong concern din siya sa akin. Mabait si Edwin. Hindi niya kayo pinapabayaan ng anak mo. Nagsusumikap siya magtrabaho para sa future nyo. Ewan ko po pero pakiramdam ko, nagtatrabaho lang siya para sa sarili niya at hindi para sa amin ng anak niya. Bakit naman ganyan ka mag-isip? Kasi mukhang mas mahalaga pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa amin. Di ko naman po to masasabi kung hindi ko nararamdaman. Nandun na tayo sa hindi niya kami pinababayaan ng apo niyo. Kumbaga, good provider. Pero hindi naman mabuting kinakasama at tatay sa anak namin. Hay nako. Yang isip mo nga ang baguhin mo. Hindi tama na ganyan ka mag-isip sa kinakasama mo. Nagsisikap yung tao para rin naman sa inyong dalawa. Kung tutuusin swerte ka na kay Edwin kasi maraming babae yung naghahanap ng katulad niyang good provider. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magrereklamo. Tsaka kung nung dalaga ka nagagawa mo yung mga gusto mo, pues hindi na ngayon kasi may anak ka na. Yung anak niyo ni Edwin ang unahin mong isipin kaysa sa sarili mo. Papadudot ganon ba talaga maging nanay?
Kasi kung oo, nakakapagod din pala kahit masaya ka naman na naaalagaan mo ang anak mo. At alam ko rin namang maswerte na ako kay Edwin dahil good provider siya sa amin. Tulad ng sinasabi ng nanay ko. Pero para sa akin ay hindi niya nagagampanan ang pagiging mabuting kinakasama at tatay sa aming anak. Madalas ay busy siya sa trabaho at wala ng panahon sa aming mag-ina. Minsan nga feeling ko ay hindi na siya kilala ng anak namin. Pero tiniis ko yon at hindi na lamang nagreklamo dahil susumbatan na naman ako ng nanay ko. Papadudot mga kabarangay, habang tumatagal ay aminado kong nasagad na lamang ako at nawala ng amor lalo na sa relasyon namin. Dagdagan pa ng matinding pagkamiss ko sa buhay ko noong dalaga pa ako. Ang hirap din kasi na mula sa pagiging gala nag-standby na lamang ako sa bahay dahil nabuntis ako at kinailangan kong alagaan ang anak namin ni Edwin. Bukod doon ay umalis din ako sa trabaho dahil naging masela ng pregnancy ko at kailangan ko pang i-prioritize ang baby namin. Nagkataon pa na pandemic kaya mas nakakabaliw pala at nakadagdag lang yon sa postpartum depression ko. At kahit na ilang taon nang nakakalipas, alam ko sa sarili ko na depressed pa rin ako, Papa Dudut. Bakit hindi mo yata ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana. Wala kang gana? Ikaw naman nagluto niyang ulam natin. Hindi ko naman paborito yung ulam. Ikaw lang naman nag-request niyan kaya niluto ko. Pambihira. Ano na lang uulamin mo kung ayaw mo niyan? Hindi na lang ako kakain. Diba? Sabi ko nga wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Ayos lang ako. Hindi ka ayos. Kasi kasasabi mo lang na wala kang gana kahit wala ka namang sakit. Pag sinabi ko naman sa'yo yung totoong dahilan, baka hindi ka lang din makinig katulad ng dati. Ano ba kasi yon? Gusto kong lumabas para makipagkita sa mga dati kong katrabaho. Nabuburyong na ako rito sa bahay natin kakaalaga sa anak mo. Kung makaalis man kami, kinananay lang din ako nakakapunta. Bakit? Sawa ka na rin sa bahay ng nanay mo? Hindi naman, pero syempre iba pa rin kung makakasama ko yung mga dati kong katrabaho. Bakit ba kasi atat na atat ka lagi makalabas kasama nila? At bakit ba kasi pinagbabawalan mo ko? Hindi mo naman ako preso rito sa pamamahay na to. Ganyan bang tingin mo sa sarili mo? Oo, kasi hindi mo ako pinapayagang sumama sa mga dati kong katrabaho o kaibigan. Alam mo naman yung rason kung bakit, di ba? Alin? Yung anak natin? Walang magbabantay sa anak natin, kesyo ayaw mo namang ipagkatiwala sa iba kaya ako na lang dapat talaga magbantay sa kanya? Oo. At isa pa, responsibilidad mo yon bilang nanay. Pwes nakakapagod na maging nanay sa anak mo. Anong sinabi mo? Napapagod na ako, Edwin! Pagod na ako! Ang gusto ko lang naman lumabas kasama mga kaibigan ko. Bakit hindi mo pa mabigay-bigay sa akin yun? Kung dati, gets ko yung rason mo kasi pandemic, tsaka maliit pa naman yung anak natin, pero ngayon hindi naman na. Kung tutuusin, pwede ko na nga iwanan yung anak natin sa nanay ko. Para ano? Para makalabas ka kasama mga kaibigan mo na sa pagkakaalam ko, single pa at wala pang mga anak na tulad mo. Ano namang masama doon? Masama kasi sila wala pang responsibilidad pero ikaw meron na. Kaya nga dapat mas priority mo yung anak natin kesa sa kanila. Ewan ko sa'yo. Sinasabi ko na nga ba hindi mo rin ako maiintindihan eh. Huwag mo namang sabihin yan. Paano hindi ko to masasabi? Ikaw nga wala ka ring panahon sa amin ng anak mo dahil sa pesting trabaho mong yan. Kapakanan nyo lang iniisip ko. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Ay nako, sinabi mo na rin yan noon eh at naniwala naman ako. Pero habang nakikita ko sa mga picture mo sa Facebook kung gaano ka kasaya habang lumalabas kasama mga katrabaho mo, mas lalo akong naaawa sa sarili ko kasi bakit ako? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit ikaw lang? Sige nga, ang unfair mo. Ina naman. Kahit ano pang sabihin mo, unfair ka. Ikaw lang yung nagpapakasaya kasama mga katrabaho at kaibigan mo tapos ako nagpapakahirap sa pag-aalaga ng anak natin. Kaya nga anak natin, hindi anak ko lang. O sige, papayagan na kitang lumabas para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero may kondisyon. Ano yun? Isama mo yung anak natin. Kasi alam ko hindi kakayanin ng mama mo yung kakulitan niya. Baka sumpungin lang yun ng high blood. Mahirap na.
Papa Dudut, thankful naman ako nang payagan ako ni Edwin na sumama sa labas ng mga dati kong kaopisina. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy dahil kasama ko ang anak namin. Nag-tantrums kasi ito doon kaya naman naabala rin ang iba ko pang mga kasama. Sa sobrang hiya ko ay nagsabi na ako na uuwi na lamang kami. At yun nga ang ginawa namin. Pagdating sa bahay, himalang tumigil sa pag-iyak ang anak ko at nakatulog na. Pero ako ay nanatiling gising habang masama ang loob. Nabitin kasi ako sa paglabas namin at hindi nag-enjoy. Kaya nga mas lalong tumindi yung damdamin ko na tinanggalan ako ng kalayaan ni Edwin simula nang magkaanak kami. Lagi niyang pinamumukha sa akin na ang mga nanay ay nasa bahay lamang para mag-alaga ng anak. Iginokompara niya ang mami niya sa akin at sa nanay ko na stay-at-home wife. Pero never niyang pinakikinggan ng mabuti ang pangangailangan ko. Don't get me wrong, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging nanay pero pakiramdam ko ay napapabayaan ko na ang sarili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lalo lang ako nagkaroon ng hinanakit kay Edwin kaya naman madalas akong umuwi sa bahay ng nanay ko. Naaburido na lamang si nanay sa mga kadramahan ko sa buhay at siya na mismo ang nag-udyok sa akin. Nagumala raw ako para naman hindi ako mabaliw. Kahit na ganoon ang terminolohiya ni nanay ay na-appreciate ko yon kasi kilala niya akong hindi talaga mapirme sa bahay lalo na nung wala pa akong anak. Kaya nga nagboluntaryo siyang alagaan ang anak ko kapag may lakad ako. Pinagtatakpan din niya ako kay Edwin kaya naman masayang masaya ko. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Andrew noong minsan siyang sinama ng dati kong katrabaho at kaibigan sa get-together namin. Bago lang daw kasi sa team nila si Andrew at gusto niyang makipag-socialize. Masaya naman ako na makilala siya lalo na at na-attract talaga ako sa kagwapuhan niya. Bukod doon ay tipo ko, yung mga katulad niya na tahimik pero pamatay naman ang ngiti. Marami akong nalaman tungkol kay Andrew ng araw na magkakilala kami. Una na roon ay ang hilig niya sa pagsosolo travel katulad ko. Ikalawa ang kaka-break lang daw niya sa girlfriend niya na nakarelasyon niya ng 5 taon. Hindi talaga mawala sa isipan ko si Andrew at kahit na noong nag-uwian na kami ay malimit ko pa rin siyang tinatanong sa kaibigan ko. Tinukso pa nga ako nito na baka raw interesado ako kay Andrew pero sinabi kong hindi naman dahil nga pamilyado na ako. Isang araw nagkayayaang mag-beach ang mga dati kong katrabaho at gusto nilang sumama ko. Siyempre pumayag ako noong nalaman kong kasama si Andrew. As usual, nanay ko ulit ang nagbantay sa anak ko para malaya akong makaalis. Buti na lang din at nagkaroon ng 5 days seminar si Edwin sa Cebu na related pa rin sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Hi, Andrew. Hello? Ba't naman nag-iisa ka rito? Ano yan? Nagmumuni-muni ka? Ganun na nga. Ang relaxing din kasi ng mga alon. Tapos sakto, malapit na mag-sunset. Oo nga no. Kung ganon, pwede ba ako tumabi sa'yo? Oo naman. Sige, upo ka. Salamat. Naalala ko tuloy nung dalaga pa ako. Mahilig din ako mag-travel kagaya mo. Tapos, meron akong collection sa phone ko na mga picture ng sunset tsaka sunrise sa iba't ibang lugar. Talaga? Oo, hindi lang sa beach kasi meron din sa mga bundok. Hilig mo rin pala mamundok, no? Oo naman. Pero ngayon, ewan ko kung kaya ko pa. Maglakad nga lang ng 1 kilometro, hinihingal na ako eh. Siguro, ganun talaga pag tumatanda. Hindi ka pa naman mukhang matanda. Bolero. Nagsasabi lang ako ng totoo. 30 years old na kaya ako. Pwes, mukha kang 25 years old. Sabi na bolero ka talaga. Hindi nga.
Pero pakiramdam ko talaga, doble na yung itsura ko sa edad ko. Bakit naman? Siyempre, nakakahagard kasing maging nanay. Don't get me wrong, happy naman ako na may anak ako pero nakakapagod lang talaga. Lalo pasaway at makulit yung anak ko. Ilang taon na ba yung anak mo? Kaka-4 na taon lang ngayong 2024. Kaya naman pala. Ganyan din yung pamangkin kong 4 years old. Sobrang kulit. Alam mo ba, marunong na yun umakyat sa lamesa namin. Tapos isang beses nahulog. Mabuti na lang di napuruhan. Pero grabe yung kaba ng parents niya. Lalo na yung sister-in-law ko. Kasi rainbow baby nila yun. Talaga? Pero napacheck up naman ba? Oo, at okay naman ang result. Sabi nga namin, baka niligtas siya ng guardian angel niya. Ay, kailangan talaga i-supervise ng parents, lalo na ng nanay yung mga anak na ganyan ka-hyper. Kaya siguro ayaw akong payagan ng mister ko na lumabas-labas kasama mga kaibigan ko dahil walang iba mag-aalaga sa anak namin eh. Ganun ba? Sino nag-aalaga sa anak mo ngayon? Nanay ko. Naaburido na lang kasi yun sa mga kadramahan ko sa buhay kaya pinayagan na akong umalis-alis ng bahay namin. Buti nga nagkaroon ng seminar si Edwin sa Cebu at halos 5 araw siya dun. Ang sabi pa niya mahina raw signal kaya tuwing umaga lang niya ako nakakausap sa cellphone. Ibig sabihin, hindi alam ni Edwin na sumama ka sa beach trip natin ngayon? Tumpak. Pero ayos lang yun kasi di niya na kailangan malaman. Mamaya hindi niya pa ako payagan. Kung ako ang kinakasama mo, papayagan kitang umalis-alis at sumama sa mga gala ng kaibigan mo. Dahil nakakapagod din naman mag-alaga ng anak. Deserve mo na magkaroon ng me time. Talaga? Buti ka pa naisip mo yan. Si Edwin kasi, hindi niya yan naiisip eh. Lagi nung bukang bibig walang magbabantay sa anak namin. Pwede ko namang iwanan at ipaalaga sa nanay ko katulad ngayon. Siya lang yung OA masyado na akala mo talaga may time sa amin ng anak niya pag nasa bahay. Bakit? Wala rin ba siyang oras sa inyo? Oo, kasi kahit rest day niya, inuuwi niya sa bahay ang trabaho. Katwiran niya, nagpapagood shot daw siya sa management nila kasi candidate for promotion siya. Mahirap talaga kapag mataas ang pangarap mo. Suportado ko naman yung pangarap niya kasi alam ko at nakikita kong may potensyal siya. Sabi nga ng nanay ko, maswerte na ako kay Edwin kasi good provider sa amin ang anak niya. Pero, ewan ko, ako lang siguro yung may problema kasi pakiramdam ko may kulang pa rin. Kung yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, totoo yan kasi may pinanggagalingan. Meron nga. Yun ang sabi ko na pagka-busy niya sa trabaho at halos wala na ring panahon sa amin ng anak niya. Tapos, yung hindi niya pa ako pinapayagan na lumabas para makipagkita sa mga kaibigan at dati kong katrabaho. Bilang lakwatserang babae nung dalaga pa, mahirap sa akin mag-transition into stay at home at full-time mom. Buti na lang din, natutunan kong mag-home baking para kahit papano meron akong pinagkakaabalahan. Ang galing mo naman. Bilib ako sa'yo kasi kung ako ang nasa posisyon mo, baka mabaliw ako. Talaga? Oo, kasi mahilig talaga ako mag-travel. Hindi mo ako mapapapirmi sa bahay dahil every weekend umaalis talaga ako. For sure, kasama mo sa mga travel mo yung girlfriend mo. Oo, nung kami pa. Pero bago yun, mahilig na rin ako mag-solo travel. Pareho pala tayo. Papadudot sobrang saya ko dahil sa kwentuhan namin yon ni Andrew. Pakiramdam ko ay nakilala ko siya ng husto. At yun na nga papadudot ang naging daan para unti-unti kaming maging panatag sa isa't isa. 2 araw at 1 gabi lang ang beach trip namin. Mabuti na lang dahil busy pa rin sa trabaho ang kinakasama ko. Kaya wala talaga siyang ideya kung nasaan ako. Kung tumatawag man siya, saglit lang at madalas ay anak lang namin ang kinukumusta niya. Kung noon ay nasasaktan ako dahil pakiramdam ko ay wala siyang pakialam sa akin, nawala ng lahat ng pangungulila ko sa kanya noong nakilala ko si Andrew. Hindi nagtagal ay tuluyan ang naging palagay ang loob namin ni Andrew sa isa't isa. Nagkapalitan na rin kami ng numero at madalas kaming nag-uusap sa text. Pinapayuhan ko siya kung paano mabilis na makakapag-move on sa ex-girlfriend niya, lalo na't nabanggit niya rin sa akin na nasasaktan pa raw siya sa breakup nila. In-encourage ko rin siya na mag-travel lalo na para malibang siya. May mga pagkakataon na sinasama niya ako. Balik kaming 2 lang pero bihira lang naman yon.
dahil nga baka makahalata na si Edwin. Pero may isang beses na nag-out of town ulit ang kinakasama ko ay sinamantala ko ang pagkakataon na sumama kay Andrew sa 2 days hike niya sa Mount Pulag. Doon ay mas lalo kaming na-develop sa isa't isa. At habang nasa transient house ay may nangyari na nga sa aming dalawa. Pero dahil alam niya na pamilyado na akong tao ay sinasabihan niya ako na kalimutan na lang namin yung bagay na ginawa namin. Siyempre nasaktan ako pero alam ko na tama naman siya. Kaya nga pagkatapos ng hiking namin na yon ay hindi na namin pinag-usapan ang nangyari. Napansin ko rin na dumalang ang pakikipag-text niya sa akin pero inisip ko lang na baka busy siya sa trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. May napansin ako sa sarili ko. Bagay na nagdulot sa akin ng matinding kaba, Papa Dudut. O nak, merienda mo. Ano po yan, Nay? Ano pa nga ba? E di yung paborito mong maruyang saging? Ayoko po yan. Ilayo niyo po sa akin yan. Ala, ayaw mo nito? Opo, ayoko rin ng amoy niya. Nasusuka ako. Grabe ka naman sa maruyang saging ko. Please po, Nay. Ilayo niyo na lang sa akin yan. O sige na, sige na. Ilalagay ko na lang dito sa mesa at tatakpan. Para pag gusto mo na, may makain ka. Hindi ko na po yan kakainin. Kaya kung gusto niyo, sa inyo na lang. Lalo, di naman yan masarap pag malamig. Iinitin ko na lang sa oven. Pero ano ba kasi nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Wala naman po, pero hindi lang magandang pakiramdam ko. Kailan pa yan? Simula po kaninang umaga. Wala nga akong gahanang kumain pero inilit ko lang sarili ko. Pero wala ka namang lagnat. Wala po. Mukha ka nga maputla. Basta gusto ko lang po magpahinga kasi pag tumatayo ako ng matagal o di kaya pag naglalakad ako, nahihilo po ako eh. Baka naman kulang ka sa dugo. Hindi naman po siguro. Ang hirap namang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Hindi naman ako doktor. Ayos lang po ako. Siguro ipapahinga ko na lang muna to ng konti. Di kasi ako makapagpahinga sa ingay ng anak namin kanina sa bahay. Kaya pumunta na ako rito sa inyo. Mabuti na rin yan para makapagpahinga ka. Abala naman yung anak mo sa pakikipaglaro sa pinsan niya. Kaya hindi ka nun may istorbo. Sakaling hanapin ka, ako nang bahalang libangin siya. Salamat po talaga, Naya. Salamat saan? Sa pagbabantay niyo sa anak ko. Sa pag-aalaga sa kanya pag umaalis ako. Tsaka sa pagtatakip sa akin kay Edwin. Siyempre, sabi mo kailangan mo talaga ng oras para sa sarili mo. Kaya pinayagan kitang umalis-alis para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero pakiusap ko lang, wag mo namang sanang dalas-dalasan. Kasi baka makahalata na yung kinakasama mo. Hindi na nga po muna ako lalabas. Tsaka di naman din nagyaya mga kaibigan ko. Mabuti kung ganon. Asikasuhin mo na lang muna yung anak nyo kasi namimiss ka na raw niya. Buti na lang talaga na uuto ko yon para hindi magkwento sa tatay niya pag naiiwan siya sa akin dahil umaalis ka. Tiwala naman po ako na hindi magkukwento yung anak ko kay Edwin kasi hindi naman sila close nun. Totoo rin naman yan. Ilag nga rin sa kanya yung bata. Paano hindi iilag? Wala nga siyang panahon sa anak niya. Puro na lang siya trabaho. Yun na lang kaya gawin niyang pamilya. Huwag mo namang sabihin yan. Sasabihin niyo na naman na maswerte ko kay Edwin kasi good provider siya, ganon. Oo. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Bakit iniisip mo pa rin na unfair sa'yo si Edwin? Hindi niya naman kayo pinapabayaan. Iba pa rin kapag may quality time siya sa pamilya namin. Anong malay ko? Dinadahilan niya lang yung trabaho niya sa pagkabisi niya. Yun pala, may iba na siyang inaatupag. At ano namang ibig mong sabihin? Alam niyo na po yun. Santisima ka naman babae ka. Huwag mo nga pag-isipan na masama yung kinakasama mo. Sorry po, di ko lang mapigilan. Kung ano-ano kasing pumapasok sa kukote mo. Sarili mo yung ayus-ayusin mo kasi pamilyado ka na. Maayos naman po ko, tsaka alam ko naman po yun. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para magampanan yung pagiging nanay sa anak namin eh. Pwes gawin mo pa ng gusto. Doble mo para wala na masabi sa'yo si Edwin. Nay naman eh. Oh, bakit? Kung makapagsalita kayo, halatang mas kinakampihan niyo pa si Edwin kaysa sa akin. Ako kaya yung anak niyo.
Alam ko namang anak kita. Pero gusto lang din naman kitang payuhan bilang nanay mo. Na-appreciate ko po, pero minsan nakakasama na kayo ng loob eh. Aba, ikaw pa may ganang gumanyan? Siyempre po. Excuse po. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwal? Buntis ka ba? Papadudot in denial pa ako na baka tama nga si nanay tungkol sa pagbubuntis ko. Ayoko pa kasi ulit magkaanak at siguradong mananagot ako kay Edwin kapag nalaman niya ang mga pinaggagagawa ko. Madadamay pa si nanay dahil kinukonsenti niya ang mga pagalis ko. Pero wala naman siyang ideya na may nakilala na pala akong iba at may nangyari pa sa amin. Kaya nga nilimitehan ko po papadudot ang pag-alis-alis ko dahil baka makahalata na itong si Edwin. Dahil nga in denial pa ako ay inisip ko na baka may sakit lamang ako. Kaya nahihilo ako at naduduwan. Pero nung nagkalakas ako ng loob na mag-pregnancy test, nalaman ko na positive ang resulta. Buntis nga ako at sigurado akong si Andrew ang ama papadudot. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga panahong yon. Naiyak na lamang ako dahil sa takot at frustration nang malaman ko ang kinahinatnan ng paglalaro namin ng apoy. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil nagpadalos-dalos ako ng mga desisyon kaya sinisingil na ako ng tadhana bilang kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan, sa mga nagawa kong kapusukan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam kong hindi ko maitatago habang buhay ang ipinagbubuntis ko. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko sosolusyonan ang problema ko. Doon ko na nga naisip na bakit ako lang mag-isa ang namomroblema samantalang dalawa kami ni Andrew na gumawa ng batang dinadala ko. Nag-decide ako na ipaalam sa kanya ang sitwasyon ko at umaasa ako na tutulungan niya akong mag-isip ng plano kung paano malulusutan ang pagbubuntis ko. Pero bigla na lang naglaho na parang bula itong si Andrew. Dahil hindi na siya nag-reply sa mga chat at text ko. Tinanong ko na siya sa kaibigan ko na katrabaho niya. Doon ko napag-alaman na nag-resign na pala si Andrew sa pinagtatrabahuhan nila. Ayon pa nga sa chismis, may magandang offer daw ito sa abroad na matagal nang hinihintay. At nung sa wakas ay nabigyan na siya ng pagkakataon ay agad-agad siyang umalis sa pinagtatrabahuhan niya. Ganon na lamang ang kaba ko kasi aalis na si Andrew ng bansa. Samantalang kailangan niya pang malaman ang pagbubuntis ko. Mabuti na lang at sinabi sa akin ng kaibigan ko kung saan siya nakatira dahil kako may importante lamang akong sasabihin sa kanya. At agad-agad ko na nga siyang pinuntahan sa apartment na nirerentahan niya papadudot. Pagkaubos mo dyan sa lunch mo, iatid na kita sa sakayan. Andrew naman, wag mo naman akong paalisin agad. Ano pa bang gagawin mo rito sa apartment ko? Kita mong nag-iimpake na ako ng mga gamit ko kasi malapit na yung flight ko. Yun nga ang rason kaya kita pinuntahan dito eh. Nataranta ako nung nalaman kong nag-resign ka na raw sa trabaho nyo. Mas lalo lang nadagdagan yung takot ko na baka hindi kita maabutan pag umalis ka na. At bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Malaki kasi may kailangan kang malaman. Ano ba yun? Pero pwede bang huminahon ka muna? Sa tono mo kasi parang naiirita ka na. Hindi lang ako naiirita. Naiinip din ako kasi ang dami mong ligoy. Bakit ba hindi mo na lang sabihin yung rason kung bakit ka pumunta rito sa apartment ko? Para matapos na. Buntis ako. At ikaw ang ama, Andrew. Ano ka mo? Sabi ko buntis ako. At ikaw ang ama. Imposible yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling. Ba't naman ako magsisinungaling? May nangyari sa atin, di ba? Sinabi kong kalimutan mo na yan eh. Paano ko makakalimutan? Nagbunga nga ng baby yung nangyari sa atin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako sinungaling. Ayaw mo maniwala ah. Teka, may kukunin lang ako sa bag ko.
Ultrasound ko yan. Galing sa OB nung nagpa-check up ako kahapon. Sabi dyan buntis ako. Ayan nga yung heartbeat ng bata, oh. Tingnan mo. Ayoko. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Kasi may kinakasama ka. Malay ko ba kung anak niyo pala yun ni Edwin? Tapos gusto mo lang ipakargo sa akin. At bakit ko naman gagawin yun sakaling sa amin nga ni Edwin ang bata? Kasi may gusto ka sa akin. Ano? Akala mo siguro tanga ako para di ko maalata na gusto mo ko, no? Kaya nga nung nasa bundok tayo, kung makalingkis ka sa akin, wagas. Tapos nalaman ko rin sa kaibigan mo na katrabaho ko na marami ka raw inaalam sa kanya tungkol sa akin. Kaya doon ko nasabi na gusto mo nga ako. Eh ano naman kung totoo may gusto ko sa'yo? Sa mas naramdaman ko yung concern mo sa akin kesa sa kinakasama ko eh. Mas ikaw pa nga yung nakakausap ko ng madalas kesa sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ipaakaw mo yung anak niyo sa akin. Hindi niya anak tong dinadala ko, anak natin to. Paano nga ako makakasiguro? Kasi wala namang nangyayari sa amin eh. Matagal na simula nung huling beses na pumayag akong galawin niya ako. Ikaw lang yung nakagalaw sa akin kaya alam ko. Tiwala ako na ikaw ang ama ng baby na nasa tiyan ko. Pero ayoko pang magkaanak, Ina. Hindi pa ako handang maging ama. Ano sinabi mo? Ayoko pa. Lalo ngayon na may opportunity ako na makapag-abroad. Saka isipin mo nga, pag nagkaanak na tayo, paano na ako makakapag-travel? Ayoko matulad sa'yo na hindi na nakakaalis. Kasi natenga na lang sa pag-aalaga ng anak. Ang sama mo. Napakasama mo. Tawagin mo na akong masama kung gusto mo. Pero sana irespeto mo yung desisyon ko. Isa pa, alam mo na posibleng magalit sa'yo ng gusto si Edwin pag nalaman niya ang totoo. Kaya nasa sa'yo kung hahayaan mong masira ang pamilya niyo kapag pinangatawanan mo ang pagbubuntis mong yan. O habang maaga pa, ipalaglag mo na yung batang dinadala mo. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon ang magiging reaksyon ni Andrew matapos niyang malaman na buntis ako sa anak namin. Ang sakit-sakit marinig na mga sinabi niya kung paanong hindi niya matatanggap ang bata at ang masahol pa ay nung sinabi niyang may choice naman akong ipalaglag ang baby namin kung ayaw kong masira ang pamilya namin ni Edwin. At managot ako dito dahil sa panlalalaki ko. Hindi na rin ako pinakinggan ni Andrew kahit na anong pagmamakaawa ko, Papa Dudut. Tuluyan na siyang naglaho na parang bula sa buhay ko. At hindi ko na siya nakontak pa kahit kailan. Naiwan akong balisa, tuliro at hindi alam ang gagawin. Dahil alam kong magagalit sa akin si Edwin kapag nalaman niya ang katotohanan. At mas lalo lang nadagdagan ang dinadala kong problema ng isang araw ay may ginawa ang kinakasama ko na hindi ko lubos na inaasahan. Will you marry me? Ano? Sabi ko, will you marry me, Ina? Edwin naman. Hindi ko alam sasabihin ko eh. Bakit naman kasi biglaan tong pagpo-propose mo? Marami kasi akong na-realize nung nasa Cebu ako. Doon ko nakita yung dati kong profesor sa college. Paborito ko yun kasi bukod sa mahusay na guro, family man din. Sabi ko pa nga sa sarili ko, siya yung magiging role model ko pag bumuo na ako ng pamilya. Talaga? Tapos ano pang nangyari? Nag-usap kami. Kinumusta niya ako at nalaman niya na pamilyado na ako. Pero nalungkot siya nung sinabi ko na hindi pa tayo kasal. Bakit naman? Sagrado kasi sa kanya yung kasal. Kaya pinayuhan niya ako na kung sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, pakasalan na kita. Alam mo, matagal-tagal ko na rin napag-isipan na mag-propose sa'yo. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob kasi... Kasi hindi ka pa sigurado sa akin, ganun ba? Hindi naman sa ganon. Para sa akin, ganun na rin yun. Siguro kung di mo pa nakita at nakausap yung dati mong professor, di ka rin magkakalakas ng loob na mag-propose eh. Hindi ka ba nakikinig? Matagal ko na rin namang iniisip na pakasalan ka. Kahit bago pa kami magkita at magkausap ng dati kong profesor. Nasa plano ko na talaga pero di ko palang nagagawa kasi busy pa ako sa trabaho. Anong magbabago kung sakaling magpakasal tayo? Ano? Para sa akin kasi wala.
magiging asawa mo lang ako, dadaling ko yung apelyido mo, at mas magkakaroon ka lang ng rason para kontrolin ako. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman ah. Pag naging asawa mo na ako, mas pagbabawalan mo na akong makihalubilo sa mga kaibigan ko. Lalo na kapag nabuntis ako, kaya bakit pa ako magpapakasal sa'yo? Kaya nga magbabago na ako. Kasi kasama yun sa mga narealize ko nung malayo ako sa inyo ng anak natin. Gusto ko nang maging mabuting tatay sa kanya at kinakasama naman sa'yo. Ewan ko pero sana noon mo pa yan ginawa. Bakit? Huli na ba ang lahat? Hindi naman sa ganun. Hindi sa ganun pero yun yung pinaparamdam at pinapakita mo sa akin. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? Oo naman. Mahal din kita. Kaya sana maniwala ka sa akin na gusto ko nang magbago. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunahin sa'yo at sa anak natin yung bagay na yun. Please, Ina. Pumayag ka na magpakasal sa akin. Pwede bang pag-isipan ko muna? Ang alin? Ang pagpapakasal sa akin? Oo, kasi basta kung talagang mahal mo ako, maiintindihan mo kung bakit ko tatanggihan muna yung alak mong kasal. Pinipilit kong intindihin. Pero ang sakit pala. Pasensya ka na, Edwin. Okay lang naman. Lalo karapatan mo namang tumanggi kung hindi mo naman gusto. Hindi naman sa hindi ko gusto. Hindi pa lang ako handa, kaya sana bigyan mo ako ng panahon. Pero hanggang kailan? Hindi ko alam. Huwag mo na lang alamin kasi malalaman mo rin naman yung sagot ko. Sige, kung yan yung gusto mo mangyari. Hindi pa lang naman kita magiging asawa pero magkasama pa rin naman tayo sa iisang bubong, di ba? Tungkol sa bagay na yan, gusto ko sanang umuwi muna kina nanay. Ina naman! Bakit? Please, respetuhin mo na lang yung desisyon ko. Nakikiusap ako sa'yo para rin naman to sa ikakabuti natin eh. Pasensya ka na ulit kung hindi ako handang maging asawa mo. Papadudot, tulad ng napagkasunduan ay umuwi muna kami ng anak namin sa bahay nila nanay. Palaisipan din sa kanyang rason kung bakit gusto kong dumistansya kay Edwin, lalo na hindi naman kami nagkaroon ng matinding pagtatalo. Pero para sa akin ay tama lang ang ginawa kong paglayo sa kinakasama ko dahil nga nag-alinlangan pa akong magpakasal sa kanya. At lalo na may ipinagbubuntis ako na hindi naman siya ang ama. Habang nasa bahay ako ni nanay ay sinubukan ko pa rin makontak si Andrew. Pero hindi na talaga niya sinasagot ang mga mensahe ko. Tuluyan na lamang ako nawala ng pag-asa na pananagutan niya ang ipinagbubuntis ko. Lalo lang ding nadagdagan ng frustration ko dahil hindi ko naman maitatago ng matagal ang bata sa sinapupunan ko. Kaya nga sumulat ako ngayon sa programa ninyo upang humingi ng payo kung ano nga ba ang dapat ko pong gawin. Sana'y matulungan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa akong mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Ina.